Alright, tanaw sa nimong katapat kung gisingot ba na siya sa pag-worship? Gisingot sa pag-worship or gisingit kay init kayo? well, praise God. Ina sa naimong katapat, I'm happy na naa ka karon. Ina siya, nalipay ko na naa ka. Ayan, nalipay ka ba na mao na imong katapat karon? Alright, so matatapos na po ang April, ang bilis, May na next week. Tama ba? Next this week, this is the last week, no, of April. So magme-May naman sa mga high school. So malapit nang matapos ang inyong maliligayang araw kasi balik eskwela na naman. Iba yun Alright, but anyway, enjoy lang ninyo ang vacation sa mga nagbakasyon na. Ang mga college na to, wala pa, mag-graduate pa lang sila. But praise God! Naigingon sa exhortation ganina, lahat ay matatapos din. Mga paghihirap, no? So, mapapalitan din yan ng mga kalipay. Okay? So, good morning once again. Alright, so init kayo, no? Imo kabala kayo, dali-dalion nato ni Ron. Dali-dalion. Seryoso, init na jud kaayo, pero ingana dapat atong pagpangalagad sa Ginoo, no? Kung init ang panahon, dapat init pod ang pagpangalagad sa Ginoo. Ikapasan na imong katapad. No, kung init ba na siya? Pastor, init ulo. May mga init ang ulo. But anyway. So, pahuman na niya atong topic, and last week we talked about the Resurrection Sunday. Unsa ka importante ang pagkabuhi ni Kristo. And today, ato ang sabton unsa man din ning gospel. So i-share na ko sa inyo ang unsa jud na ang tibok gospel or sa Bisaya maayong balita. Okay, so welcome everyone, even sa mga first timer, no, may nakita ko na mga first. Pwede palakpakan nato gud si Lord sa mga first timer. Welcome, thank you for joining us here, no. Dili aksidente nakaabot madri karon. Okay, so sakto yung abot, pahuman na may sa topic na mo, topic na to. But okay ra na siya kay stand alone man ang atong preaching every week. Okay, do na tay series. So, pinag-usapan natin the first week, wasted but not the waste, and then the attitude of betrayal, and then last week, the assurance of Jesus resurrection. So, unsa man na sa to. And then today, usapan natin to, the good news, the gospel. Have you heard this? The gospel? I want to see those hands na nakadungog na mo sa maayong balita. Or ano na lang, kinsa sa inyo nakadungog mo maayong balita? Alam mo, karong election. Unsa na yung maayong balita yung nadunggan? Wala? Gagmay. What kind of good news you heard? I don't know. Pero sa atong kinabuhi, nakabati na tag maayong balita, di ba? Like sa mga estudyante, uy, pasado ka. Uy, gagraduate ka. Good news na, di ba? Ang bad news kung di ka ka-graduate, uy, bagsak ka. So, some part of our lives, no, nakadungog na tao, good news. And maybe, nakadungog na sa tag mga bad news, di ba? Pero kini na good news na akong i-share sa inyo karon, the good news about Jesus. Because the gospel is all about Jesus. Kasi kailan na kay Jesus? Nasaan ka mo sa kailan na kang Jesus? Okay. Yung iba, kinsa na? Hindi kalala. So, kitang tanan, nakailan na ta kang Jesus. Bisag ganig kaniadto pa, mga bata pa mo, mga gagmay pa ninyo. Sa mo ba, kailan na ta kang Papa Jesus? Di ba? Kailan na tayo? We are, gi-introduce siya sa ato, no? So, mga nagdako na, kailan ta kang Jesus. Pero, nakasabtan ba jud nato, or nailhan ba jud nato si Jesus mismo? Dili lang siya ingon beto na nadungog lang nato, kung dili ka ng si Jesus na na-experience mismo nato. So this is what the gospel is all about. It's all about Jesus. Tama siguro diri? So basahon nato ng 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Nabasa na natin yan last week. I-share ko na siya. Pero kinilang upat na verses karon natong tan-aw, pero may mga uban pa na mga verses. Pero ingon diri, mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Some of you
receive the gospel, receive Jesus. Katong na nag-share sa inyo ba, evangelism, or na nag-testimony sa inyo ha, gipadawat mo, remember, katong nag-ampo ka, ampo na lang ka kay, ingon man, paampuon, musunod na sa pag-ampo, so ampo na lang po ta. Maybe nga na inyong experience, akong experience, ampo na lang ko, sige, ingon man siya, mag-pray daw, mag-pray. Pero wala na to na-gets, unsa to ang gi-share sa to So, somehow nag-share sa to maayong balita, naig nagwali, gidawat niyo kini, o gibarugan. Kinsa sa inyo wala lang niyo dawata ang maayong balita, kundi mauna karon imong gibarugan. Ako kay istorya. para wala ko kausap Ang kanabang maayong balita na imuhang gidawat, mao ba na imong gibarugan karon? Mao ba na ang rason nganong naa ka diri? Amen. I hope mao na atong gibarugan. Kasi di lang dapat ginadawat kundi ginabarugan ninyo ang inyong pagtuo. Once that you believe in Jesus, it doesn't stop there. Na okay, nagtuon ako kay Jesus, o diri na lang ko sa balay. Okay, nagtuon ako kay Jesus, maghuwat na lang ko na mubalik siya. Dili nga na. Once na mutuo ka kang Jesus, you need to stand to hold fast on what you are believing. If you're believing in Jesus, you need to hold fast in Him. Okay, so gidawat o gibarugan. And then, mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo, maluwas ka mo pinaagi sa maayong balita. Kinsa na ang maayong balita? Si kinsa na? Si Jesus. Okay, para di ta maguluhan. Ang maayong balita, si Jesus. Okay? In our context. Si Jesus na ang giingon dira sa Biblia na maayong balita. Kung maluwas ka mo pinaagi sa maayong balita, kung magpabilin. Last week, I explained this na, yun nga, dili pwede na, gituuhan ni mo siya karon, and then sa sunod, dili na. Kinahanglan magpabilin ka dira sa pagtuo kang Jesus. Gawas, kung taphaw lamang ang inyong pagtuo, sayang lang. Sayang lang na nagtuo ka na kang Jesus karon, and you're so on fire, and then naalay mga trials and problems, you stop believing. And then nakakalungkot, nibiya jud ka dira sa Ginoo. So I hope walay mo biya. And then verse 3, gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. And then the next verse, gilubong siya og sa ikatadlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Lahat nasusulat yan sa Bible. Okay? So, what should we do with the gospel? So, unsa may atong himuon? Since Jesus, siya ang maayong balita, unsa may how we should respond, or unsa may buhaton nato, unsa may himuon nato ana sa maayong balita. Okay, so are you ready? Ready na ba ta na masabtan karon? Kasi our goal for this topic is masabtan nato unsa ang maayong balita, and then unsaon man nato. I-display lang ba na nato or unsa ni man? So natay katunan karon. But before that, can we just bow down our heads and let's pray. Father God, we thank you for your word today. Thank you, Lord, kay itudlo sa mga karon. Lord, help us to understand unsa na ang buot pasabot sa gospel, Lord. Tabangi mi, Lord, na mahibaw-an na, masabtan, ug ma-apply namo sa kinabuhi. And of course, Lord, dili lang kami dapat na makahibaw, kundi ma-share pud namo dito sa uban. We thank you, God. Holy Spirit, minister to us in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede pa atubang diri sa laptop. Okay, so what should we do with the gospel? Okay, number 1, alamin mo, know the gospel. Or sa laing term, understand the gospel. Sa tinuod lang, bisan pagdugay na kang sigig simba-simba, pwede na wala gihapon nato nasabtan ang maayong balita. Sama-sama nangutana ko ganina unsa man ang maayong balita. And some of us parang okay lang sa mga first timer, mga bag-uhay, yes. Okay ra na dili pa nato masabtan, pero dili ta magpabilin dira na dili jud nato masabtan. And even if dugay na ta sige simba-simba diri, dugay na ta dira sa biginging Kristohanon, pero kung dili nato na masabtan ang kanang maayong balita, lisod kaayo magkinabuhi. So number 1, we need to know the gospel. Unsa man din na ang gospel? Manong giyon sa inyo ha. 5, timanin ninyo. Ang maayong balita, it's all about Jesus, that Jesus was born, gipanganak siya, natawo siya, and then Jesus lived on earth. Nagpakatao siya, niani siya sa kalibutan, and then nipuyo siya din sa kalibutan.
Kisa sino nagatuo na si Jesus na tao? Tanan ba ta nagtuo na si Jesus na tao? Amen. Kaya tayo nagse-celebrate ng Christmas. Because Christmas is all about Jesus katong pagkatao niya. Okay? So tanan ta nagatuo. Great. Nagatuo pud ba ta na si Jesus na kinabuhi diri sa ubos sa yuta? Pila ka tuig siya nagpuyo diri sa ubos sa yuta? 4? Pila? 33 years. Pagka 33 niya, namatay siya. Pero, ingon dira, ito, Jesus died to pay the penalty of sin. So, ayan na, tulo na. Natao si Jesus, nagkinabuhi si Jesus sa earth, and then, namatay siya. For what? Para sa asa man siya namatay. Para sa atong mga sala, inay mong katapad, para sa imong sala. Ug sa ako pod. Okay. And then, number 4 is, Jesus resurrected as guarantee of our future resurrection. I hope, last week muna akong gi-share. Pwede niyo balikan na sa YouTube. Unsa man day ang kahimuan sa resurrection ni Jesus? Unsa ibut pasabot sa resurrection, pastor? Resurrection ibig sabihin pagkabuhi otro, pagkabanhaw. Kasi si Jesus wala lang siya natao, kasi kung natao lang si Jesus and then wala siya namatay, bisita lang siya. Like what I said last week. And then kung si Jesus namatay lang siya and then wala pud nabuhi, luoy kayo ta. Mura ra siya mga leaders sa mga uban na mga religion. Ang ilang mga founder nangamatay pero wala nabuhi. Pero si Jesus, natawo siya, namatay pero wala siya nagpabili na patay. Kaya gani kanong last week, we celebrate the Kamahalan, Holy Week. And then unsa man na para sa tua? Ito yun. Jesus resurrected as guarantee of our future resurrection. Kasi kini nga to ang kinabuhi diri, dili lang ni mao. Ingon sa Biblia, bisan pag mamatay ta, kay nagtuta kang Jesus na siya nabanhaw, gibanhaw sa Dios, kita sad mabanhaw. Alam niyo ba kung bakit tayo as mga Kristiyano, nganong atong kinabuhi, atong pagkinabuhi dito sa yuta, parang naka-fix na lang sa earth, na parang kini akong paningkamuton jud ug maayo, magklase ko, dapat maabot na ko ang career, dapat this is the job that I want. Nganong focus lang ka sa diri sa sa ubos sa kalibutan, kay wala nato natanaw kung unsa ang nasa umaabot. Ang atong pananaw nara diri sa ubos sa kalibutan. Wala nato tan-awa that one day mupuyo ta sa langit. Dito eternity na. Wala na ingon dira na magkasakit pa o unsa na o problema. Mao na dito. And then one day bisan pag mamatay ta, mabanhaw tagbalik. That is the future. Kaya gani, we have hope. May pag-asa. Hindi mo katapat may pag-asa. And then the last is ito. Ito pa, hindi natin, parang wala nato tanawa, wala nato lantawa. That one day, si Jesus, nag-promise siya na mubalik siya. Kasi nagkatuon na si Jesus mubalik. Kinsa sa iyo, ningon na lang mo, dugaya mubalik sa Ginoo. Bitaw, maubit ang damong Kristohanon. Sige, kadungog sa, hapit na mubalik ang Ginoo. Ingon, then, kidugay man kayo. Ningon siya, sus, dugay pa man ni mubalik ang Ginoo. May pang, ako na lang ang mubalik sa kalibutan. Nag-backslide. I hope dili nga na itong kanang na dugay man ibalik ang Ginoo sa kalibutan, may pang ako na lang mubalik sa kalibutan. Kay sige na tagkatungog, dugay na eh. Na, sige, ingon na, mubalik na ang Ginoo, pero manggihapon nantod karon. But you know what, there's a verse in the Bible na nagpaabot ra gyud ang Ginoo sa makatawhan na mubalik sa iyaha, kay dili siya ganahan na malaglag ang tibuok katawhan. The reason why si Jesus wala pa nibalik hantod karon, inaantay niya yung mga tao na magrepent, na mubalik sa iyaha. Because He doesn't want na ang mga tao malaglag. Ingana siya ka mahigugmaon sa atoan tanan. Inaantay niya tayo. Kasi kung dili lang tasog pasensya si Lord. Kaya kita, nakabato na sa maayong balita, nasabtan na to, mauday na ang maayong balita. That Jesus, niani sa kalibutan, para tubuson ko, kay tungod, asa man ta dapat padong? Impyerno. If na may deserve na to, unsa gani? Impyerno ang deserve na to. But because sa gihimo ni Kristo dito sa cross, siya'y nagbayad sa to, and then karon nadawat na to ang kinabuhing walay katapusan, pwede na ta makasud sa langit. If you believe. That's the gospel. And that's the number 1. We need to understand the gospel. We need to know
unsa na ang gospel. So nagets na nato unsa ang gospel. Okay? Nagets na nato? Kisa ang gospel, si Jesus iyahang pagkatao, iyang pagkabuhi, iyahang ang pagkamatay niya, and then pagkabanaw, and then iyang pagbalik. Mubalik si Jesus anytime. Giyon sa Biblia ang usa ka libo sa iyaha, ang usa ka libo sa atoa, usa ra ka adlaw. Grabe no? Ang 1 ka milyon sa iyaha, ang 1 ka milyon sa tuwa, unsa man sa iyaha? Piso. Nga na na. Nainangayo sa iyaha. Lord, kung ang sa imuha ang 1 ka milyon, piso lang. Lord, tagai kog piso. Ingon siya, ingon ang Ginoo, sige. Hulat og 1 ka adlaw. Hindi ka nag-gets ng iba. Pila ka adlaw ang sa Ginoo? 1,000. O magulat ka 1,000 ka adlaw. But seriously, you need to know the gospel. Then second, believe the gospel. Ayan. Hindi lang pwede na imong nasabtan, imong nakatunan, but we need to believe sa gospel. Okay? Kung yung sa Bible, ingon na mga igsoon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. And then, mao kini ang maayong balita, ang mensahe sa akong nga giwali kaninyong maluwas kamo pinagi sa maayong balita kun magpabilin kamo. Believing in the gospel is not just a one-time event. Gets na to? Dili lang na, okay, gidawat naman ako ang Ginoo, nagtuo naman kasuya, and then, wala, tapos na. No, it's not. Dili dira mahuman. Na nidawat ko karon pagkahuman, I'll go on ako agap sariling paagi. No. Ang pagtuo nato sa Ginoo is ingon gandi dira magpabilin og malig-on. Ibig sabihin, imong pagtuo gunitin na. Diri sa kalibutan na damog temptation, damog struggle, damog mga pagsulay. Kung atong pagtuo, dili nato kuptan, dali ra ta mada. Dali ra ta mubalik sa kalibutan, dali ra ta mubiya dira sa Ginoo. Ngano man, wala man ta nagpabilin nga malig-on. So kinahanglan nagpabilin, lig-unon nato atong pagtuo dira sa Ginoo. And then paano man na mangyari? Through your relationship with the Lord. Imong pakusgon, i-strengthen nimo ang imong personal na relasyon dira sa Ginoo. Ang sa mga personal na relasyon sa Ginoo, kanang imong pagkigistorya sa Ginoo, matag-adlaw. No, dili lang kay pag may time ta nakaistoryahan nato si Lord, no. Every day sa atong kinabuhi. Kaistoryahan nato siya, unahon nato siya. Ay nagay ko nakita sa sa video sa TikTok. I like the kanang ito sa Genesis chapter 1 verse 1, ingon dira, in the beginning God. Ibig sabihin sa sugod ang Dios. Kung si Lord ang nagsugod, di ba, dapat pod na siya ang unahon? Kay siya ang nauna, di ba siya po dapat ang unahon? In the beginning, God of the day, of your day, unahan si Lord. In the beginning, sa imong paglakaw, sa imong pagtrabaho, unahan si Lord. Sa imong pag-eskwela, unahan si Lord. Believe. Believe in the gospel. Tuuhi siya. Kasi nagatuon na si Jesus rin makaluwas sa tuwa. Apart from Jesus, there's no salvation. Yan ang sabi sa Bible. Apart if dili ta mo tuo sa kay Ginoong Jesus, na siya ra ang kaluwasan, ingon sa John 14:6. Ako andala ng kamatuoran ug kinabuhi, walay makaadto sa Amahan, kung dili mo agi kanako, dili sa baptism mo agi, dili na nang pultahan, dili sa unsa na relihiyon, kun dili sa kay Ginoong Jesus lang. Kung wala tay relasyon sa iya, dili ta makasud sa langit. Nay mo ingon, Pastor, di ba isa ra man atong Ginoo na ginatuuhan? Di ba tanan naman ang paagi, padung ra man gina sa Dios? Kung magbinuutan ko, di ba? Jesus. If we are thinking that I can be saved with my good works,
by going to church, mungari ko sa simbahan para maluwas ko, mutabang ko, muintra ko sa hope group para maluwas ko. It's not that way. Kaya we need to break that mindset that you can go to heaven by your good works. Because hindi talaga eh. Dili ta makasud sa langit pinaagi sa atong maayong binuhatan. So pastor, wala na tayo maayong binuhatan. So di na lang tayo magbuhatan ni og maayo, di na lang tayo magsimba, di na lang tayo mo intrag hope group, di man tayo maluwas niya na. Yun ang second kanang kuan na pun extreme. Just because dili siya ang way para makasulta sa langit by doing good works, by attending church, by worshiping, by pag-intra sa hope group, dili buot pasabot na di na po ka mo buhat ni ana. Kanang mga butangan natong ginahimo, resulta na lang na siya. You believe in the gospel? Great. Na paano man nimo patunayan? Pagbuhat sa mga maayong binuhatan. Because believing, sabi gani, believing is not the end. Di lang na, sugod na siya ang pagtuo and then musunod ang binuhatan. If you believe in Jesus, then dapat nakikita sa gawa. And that's the number 3. Live the gospel. Mamuhay ka. Dira sa maayong balita. Yan yun. Know the gospel. Believe the gospel. And the third is, live the gospel. Mamuhay ka sa magandang balita. Ang sabi sa Bible, Romans chapter 6 verse 1 to 8. Busa, unsa may atong ikasulti karon? Ito yun kanina. Kasi dili man day makaluwas ang atong maayong binuhatan, mga good works nato. So para saan pa ang pagbuhat nato og maayong binuhatan or pagsimba nato, pag-inta og mga hope group, pag-pray, pagbasa sa Biblia, kundi man day na makaluwas. That's answer mo na atong tubagon karon. Because those things resulta ra na siya kay tungod luwas na ka. Tanaw sa imong katapad. Tutuka siya sa mata kung luwas na bagid na siya. Safe na bagid niya? Na siya, pakuntan na siya. Luwas ka na ba? Hindi makapakuntan na ba? Ayaw kay basig. That's the point. We need to know and we need to believe the gospel so that magkanatay assurance. That kung pakuyawan man ka, kung malangit ka or dili, kung maluwas ka ba o dili, at least you are sure. Na dili or no, sure nga langit. Kaya kung pakutan nun, sure ka na ba? Smile lang. Kita lang tas cruising. Walang cruising. Walay cruising. Walay sa tunga-tunga. It's either heaven or hell. Sabi dyan, busa, unsa may atong ikasulti karon? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron madugang ang grasya sa Dios? Karon na nadawat na nato si Kristo, nagtuo na ta siya, so magpadayon na ba ta sa pagpakasala kay para madungagan ang grasya ni Lord? Ay, si God man full of grace. So, parang ganito ba? 'Di ba, makabati ta ng learn from your mistake. So, if you fail a lot, if you made a mistake or more mistakes, you will learn more. Tama yung English. The more ka na magbuhat og damong sipyat, the more ka na makakaton. That's not true. Okay? Ang tawag doon, foolish. Kasi you commit the same mistake over and over again. And same is sa kini. So magpadayon maghihapon ta sa sala, nakaroon nakasabot na ta, nadawat na ta to ang grasya. Himuon ba nato ang grasya sa Dios na lisensya para magbuhat sa sala? It's as if, Lord, I know you love me, pero Lord, pagpadayon ko diri sa sige nako og bisyo. Lord, magpadayon ko sa kining akong attitude. Lord, magpadayon ko sa kining akong pride. Lord, sa kining akong pagiging mainggitin. No, it's dili na ta magpabilin ra ngano man. Ano sa inyo sa verse 2, dili gayod. Dili porket nadawat na nato ang grasya sa Dios is okay na, I will live my own life. Mamumuhay ako sa sarili kong gusto. Sino ba kayo? 'Di ba? My life, my rules. Ako man ang kinabuhi. Pero pangutanon mo, nagtuo ka sa Ginoo? Of course. Parang ganito ba? Usay dawaton lang nato ang Ginoo kay handlog ta sa impyerno. Tama ba? Dawaton lang nato, ipasiguro ta kay lalim bito maimpyerno. So dawaton nato ang Ginoo para malangit ta. Damo mga tao mudawat sa Ginoo para malangit. Pero walay plano musunod samtang naa pa diri ning kalibutan na.
It cannot be. Dili pwede na dawato na to ang Ginoo and then makasud na ko sa langit. And then magkinabuhi ta sa dili gihapon ingon na palangit. Murag lahi man gihapon ang agihanan na agihan. Ingon dira dili gayud. Tanawahan sa inyo ni Pablo, kay mahitungod sa pagpakasala patay na kita. Tanawan nimo katapad. Buhayan. Sa kay Kristo. Buhi na sa kay Kristo pero patay na sa pagpakasala. Ngayon, sumipot pasabot na ana, kung patay na ta sa pagpakasala, ibig sabihin, wala na dapat tay mahimo. Dapat dili na ta magkinabuhi dira sa sala kay patay. Kita na magpatay suri-suroy. As in, nakabarong pa. As in, make up. Kapon dito mi sa sa lubong sa Labrador sa amo ang barangay captain and the same time maninay na ako. So gihapit to siya sa og kanang kuan tawag na sa barrio hall or sa kanang kuan session hall nila sa barangay. And then pagkauman niad to sa lubnganan. You know what? What I realized, pagpatay na wala na jud ka bisig kung sa himuon sa mo, bisig kung sa pay ginapang himo sa mga tao. Wala ni. Wala dili na makabatsyag, dili na makuan. So dito naglupang hinirang, nagkantag lupang hinirang siya, di nagikakanta. That's the point. Kung patay na sa pagpakasala, dili na dapat dira magkinabuhi kasi patay ni. Kahit kung saan, okay, paano mo malalaman kung patay na ka dira sa pagpakasala? Kanang, bisag, for example, ha, ako para inom dati. Pero hindi matinood. Ako para inom dati. Bisag unsay agda sa kumabarkada na mag-inom, pahibawan nimo kung patay na siya, kung dili na siya mutagay. Patay naman. Ibig sabihin, di nakaganahan. Makadungog kag disco. Ang dati parang pamaili ka. Bisa pagkusog na kayo ang tugtog. Di ginagi ka mo maili. Pero dito sa yung balay, nawakakibaon, padung na ka dito. Grana na. Dili na ka, bisag, kanang magmarites sa imo ha. Kung patay na ka sa pagmarites, ako, di na ka mutubay. Naihatod sa imo na istorya. Di na ka mo, unsa day, tinuod. Ay, ana, di ay, dili na ka mo, ana. Imo diyong atuon. Kuyukta. Patay na. Dili nga na. Ibig sabihin, wala ka ng gana sa pagpapakasala. Why? Patay ka na eh. Diba? Patay na eh. Ingon dani dira, patay na kita. Busa, unsaon man nato pagpadayon, pag kinabuhi diha sa sala. Eto pa. Muna giyon sa Biblia, no, ang sala, padongjod kamatayon. Okay? So, ibig sabihin, for the wages of sin is death. Unsa man na mga butang sa imong kinabuhi, pag imo ganing sudlan og sala, patay jud na. For example, sa mag-asawa. Sudlan ganina nimog immorality, patay jud na yung relationship. Sa mga estudyante, pag unsa na ng mga butang sa imong kinabuhi, sudlan ganin mo og dili maayo, sudlan ganina nimo og sala, patay jud na. Why? For the wages of sin is death. And then kita, ingon dira, human na ta diha, tapos na tayo dyan. Ngayon makatapad, human ka na doon. Huwag ka nang bumalik ha. Wala nang balikan. In verse 3, nasayod ka mo nga sa pagbunyag ka nato, nahiusa kita kang Kristo. Talking about baptism. And some of you, maybe wala pa mo nagpabaptize. Okay lang. So, muabot rata dira. Once na masabdan niyo unsa na ang baptism. Ingon dira, sa pagbunyag ka nato, nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa, nahiusa kita sa iyang kamatayon. That symbolize kasi baptism, nganong ilublob, nganong dili sprinkle lang atong ginahimo, kung dili lublob jud, no? Dili lang kay i-water ganta diri. Kung dili lublob jud. Okay? Ingon dira, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. It symbolize na akong daating kinabuhi gilubong na. Namatay na kaya ilubong, kaya sa baptism ginalublob. Dili na tinuod ka ng pangutanon, kita nimo ang Ginoo? Mao siguro ang uban hadlok magbabautismo. Kay pangutanon, nakita nimo ang Ginoo, lublob. Dili na tinuod. Tapos masawm, may isang kalbo nagpabautismo kay di man magunitan yung ulo. Sige pangutana, ahon, kita nimo Ginoo, pag dugay taud-taud, nilangoy lang siya pag di man magunitan. Sa lain na nilusot. So verse 4, ingon dira,
Tungod ni ini sa pagbunyag ka nato, gilubong kita uban kaniya. Kauban ni Kristo. Okay, gilubong og miambit sa iyang kamatayon. Aron nga ingon sa si Kristo gimanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab angay nga kinabuhi sa bag-ong kinabuhi. The new life na atong ikinabuhi mao ang kinabuhi nato diha sa kang Kristo. Tanaway makatapad. Na siya. Nanaba kay bagong kinabuhi. Malinga ako sa kanang tanaw mong katapad. Tanan dito palergo. Luoy kayo na last. Kasi yan nagtanaw tanan. Kanang gili ini may katapon yan nilingi mo dalain. Sakit no? Na-snub ka. Na magkinabuhi sa bagong kinabuhi. Kana bang imong kinabuhi karon mao na ba na ang bagong kinabuhi diha kang Kristo? Dili perfect. I know. Pastor, makasala gyapon ko. Yes, tinuod na makasala gyapon ta bisag nanatadra kang Kristo. Pero mao na ang bag-ong kinabuhi na kauban si Kristo. Dili perfection. Kundili progression. Every day ginabag-o ta sa Ginoo. Pastor, masipyat man gyapon ko. Madagma gyapon ko, mapandol gyapon ko. It's fine. Kasi you don't need to become perfect. Ma-frustrate lang ta kung atong goal, pagsunod nato sa Ginoo, dapat perfect, dapat din ako makasala. But dili jud na mahitabo. Ngano man, mahitabo ra na siya kung ma-resurrect na ta, kung dito na ta sa langit. Wala na dito, di na ta makasala dito. Kaya kini atong lawas, kini atong flesh, prone jud ni siya sa sala. Kaya gani, ikamatay na to, madunot ni siya. Masira ni, kini atong lawas, and then ilisa ni og lawas nga bag-o. Di na badunot. I don't know kung unsay style, unsay ka ng kuan, siguro dito na lang ko mubawi, ika ka ng kuan, siguro taas na ko dito. O niya, taas na po gilong. Pero mao na ang gingon sa Biblia na mausab na siya. Kining atong hamis na panit karon? Isa ka sure pastor kung hamis. Kini sa ibilin na rin ni. Ilisa ni siya og bag-o. Inig-abot sa panahon. Pero kanang samtang naapatan ni ini ubos sa kalibutan mo ni ginaingon na sanctification. Ginabalaan ta sa Dios. Okay. We need to understand na katong pagdawat nato sa Ginoo, gi-receive nato siya. Gi-justify nata ni Lord. I love the word justification. No, siguro isa man po na siya katapikan, pero gusto lang ako pahapyawan. Justification ibig sabihin, ang tanaw sa Ginoo sa imuha karon matarong na. It's as if wala ta nakasala. That's justification. We are justified. Dira atubangan ni Kristo. Dira atubangan sa Dios. Nakatong gidawat nato siya, dili na ikaw ang nakikita na makasalanon. Tungod sa gibuhat ni Kristo sa cross, we are justified. Iyahan natang gisaninaan og bag-o. Yan ang bagong buhay na atong ikinabuhi karon. Masipyat, matumba, pero mayong na balik lang. Tindog, magpabilin, hold fast. Sino sa inyo hindi na nagkakasala? Ilansang nato diri sa cross. Kasi only those walay sala ang ilansang sa cross. Kaya si Jesus ang nagpalansang sa cross kasi wa siya sala. And then kita, yes, makasala jud ta. But I'm not saying, muna gingon gani dito sa Roma sa igbaw na dili na nato ginapangita ang sala. Dili bitaw inigawas nato diri, mingon ta asang tagay ron. Asang baili ron kay mo ta. Dili na ing ana, dili na nimo ginapangita asang tabi ron. Isa how dira. Sige, kisa iso, kisa magigsinong bagay. Dili na ing ana. Ibig sabihin, umiiwas na tayo sa kasalanan. We are not sinning willfully. Yung alam mong mali, pero ginagawa mo pa rin. Dili na mo ibot pa sabot. We are not sinning willfully. Yes, we sin, we commit sin. Like, masipyat, pero dili na nato na ginatuyo, dili na nato pangita jud ba? Muna ang buot pa sabot. And that's the new life na gihatag ni Kristo sa tuwa. Muna buot pa sabot to live in the gospel. Sa ipaingon diri. Kay kun nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kun banhaw na kita ingon nga gibanhaw siya. One day, kauban nato si Kristo and then for eternity na yon. Wala nang hanggan. You can enjoy your life here on earth. Sabihin na nato makaabot ka 80. Pero compare sa eternity, mubura kayo ng 80 anyos din niyang kalibutan na ambot gani kung makaabot pa mi sa among generation. Pero kung mauna or okay ra pod. Sabi sa uban,
Ay, sa pastor, magminyo. Sa mga hadlok ng mga kabataan karon, hadlok mamatay na di maminyo. Okay lang na, si Pablo namatay, dili minyo, single. Si Jesus namatay, dili single, kaya okay lang. Okay? Okay ra na. Sila fulfilled. Ang importante, fulfilled. Okay? So, banhawon ta. Ingon nga, gibanhaw siya. Okay? So, question. Kisa ang kinabuhi, karon ang imong gikinabuhi na? Mao na ba na ang kinabuhi na bag-o, nga gibag-o ni Kristo? Or mao gyapon na imong old life? Have you ever tried kanang magsulot kag sinina nga kanang labhonon? Confident kayo, no? Kanang mulakaw kanang labhonon. Imong sulot? Kanang gani sayo sa buntag, di ba? Mauwa ka magkikatubang. Nga naman, pangit na nung kanang mga nagarepresenta siya as kanang old life, kanang old clothes bitaw, kanang kasi gimao nagiingon sa Biblia na nagarepresenta siya sa atong dating kinabuhi. Baho, hugaw, kanang mga sanina bitaw ng mga labunon. And then si Lord, si Jesus, iyatang gisulutan og bagong sinina. And that's the new life that we are living right now. Because of the gospel, because we heard, we know, we understand, and we believe the gospel. That's why we are living in that gospel. And kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga pagkatawo, gilansang na uban ni Kristo. Ibig sabihin kay gilansang naman, wala na di na makakuan. Di na makabuhi. Say mulugnot man. Diba, kisa ang uban din naka-encounter na, exciting nga encounter, diba? Damo ka ditong gilista, damo ka ditong gika ng, ingon na nimo, ilansang ko na ni Lord, no? Pero usahay, diba, mulugnot, mulugnot, Jod. Mubuhi, Jod. Bisig ingon pa sa Ginoo, Lord, kini, gilansang ko na ni. Pero muna ang reality. Atong daan kinabuhi, gilansang na kauban ni Kristo, katong makasasala sa uban ni Kristo. Aron, malaglag kini, ug dili na kita, maulipon sa sala. And kay wala na'y gahom ang sala ngadto sa tawo nga patay na. Mo gani na. Ang patay na dira sa sala, wala na dili na kabisan pag unsaon ka dira guyod-guyod sa imo. Yan patay ni. Bisa pag tugtugan ka dira kuan. Usa nang tugtugan dira na makasayaw gikat kaniadto. No, beat pa lang ana yango jud. No, dili man manimista pero di man mamayle pero tara sa kuan sa plaza sa Tumoy. Nagyango-yango. Ingon dira, kung namatay kita uban ni kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Gato ubata na one day buhion ra ta ni Kristo? Kinahanglan sa namon tong mamatay. Pero di lang sa ta magdali pod. Okay? So one day moabot ang panahon na kuan ta sa Ginoo, mamatay ta mahuman diri atong kinabuhi diri sa yuta, pero dili na siya mooy end. It's just the start. Okay? So summary, death to sin, we need to live in the new identity, and we are alive in Christ. Dapat buhay. Makatapat buhay. Buhay pa ba yan? Kaya ganun sa pag-worship, kung naatadra kang Kristo, dapat buhay. No, alive. Ang ganda ng kanta. Salamat no, sa'yo, pero mura magkanang kuan. Mura magkatugon, mura magpatay ang pag-worship, no? Alive in Christ, and then offer your body as an instrument of righteousness. Gamiton na to. And then, ready ka dapat sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Kisa siyo andam na mo balik ang Ginoo. Di ba? Kisa na ready. Sa mo bas, dili pa ta ready. Paano man ta ma-ready? Magkinabuhi ta na andam pirmi. Na dili pa petiks-petiks. Kasi, kiba ba mo, wala biyay ingon ang Ginoo kung kanus asa mo balik. Walay date. Kaya ay mong tuo sa kanang usa sa social media na mo ingon, hapit na mo balik ang Ginoo sa 2026, November, something. Yan, natulong pag isang birthday. So, ampo ka, Lord, ayaw sa Lord, kaya mag-celebrate ko. Minsan, mas concerned pa ta sa itong mga ginahimo din, no, kaysa sa pagbalik sa itong Ginoo. Why? Nga namang usahay, ang atong set up sa ato ang pagkinabuhi is diri lang ubos sa kalibutan. Kasi, wala mangutan na ngandoy ni ani, wala na to na ginatanaw as exciting part. Ako excited ko ni ana. Kung pagbalik sa Ginoo is buhi pa ko ni ana. Pero kung patay man ko, at least mauna pa ko sa mga buhi. May yun sabi sa Bible, katong mga una nga matay, sila ang unang banhawon. Ang katong mga buhi, musunod ra. Pero nga nung exciting part man na, imagine na kanang diri sige kag pangandoy mo lupad. And then sa pag-abot sa panahon talaga may experience nimo na tagluto-luto ka na, naglupad ka na sa panganod. Yan ang sa Bible eh. Tapos makauban, makita na nimo ang Ginoo.
Kangay na ana. Nganong kay ba mo nganong usay di ta ma-excite? Napamangud ta diri sa ubos sa kalibutan. And then ang atong concern more on about diri sa ubos sa kalibutan, kung sa atong kanon, kung asa tag kwarta, asa tag isulot, asa tag ipalit, asa tag pamugas, mao man atong concern. I'm not saying na di na mo na di na ka mangitag ni ana kay maghuwat na lang ko sa Ginoo, di na lang ko mukaon, di na lang ko mangitag kwarta. Dili pud ni ana. But what I'm telling you is ayaw kayog i-focus imong kaugalingon dira. Sa mga graduates, kay ba ko mangita mong trabaho, pero ayaw lang puro trabaho. Buhata gyapon ang purpose ni Lord. While katrabaho ka, buhata ang purpose sa Ginoo. Kaya na siya ipahimo sa imuha, na siya gusto ipahimo sa imuha. Live in that gospel as well gihapon. So there's this exciting part. I don't know kung ma-excite. Bisigan, tapikan na nato na mag-series na nyo about end time. Sharog, di ta ma-excite. Mga kaulihang adlaw, exciting part kayo. May namoy na mga panood na mga kanang horror sa mga palabas. Basahan nyo ang Revelation. Doon na siya ay horror, pero sa mga Kristohanon, dili siya horror. Hope siya. Horror siya sa mga tao na dili gatuo sa Ginoo, pero nako, sa mga nagsalig, exciting yan. Okay, next verse. Ngandira. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang tawo sa tawo ng takna. Sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya kuyaw. Darating daw si Lord sa mga panahon ang lahat ay dili prepared. Sa mga magpaabot sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Kuyaw siguro no, ano ba? Example, mubalik na ang Ginoo niya dito ka sa tungitan. Lord, mutsaw sa ko, Lord. O some of you, dito sa tarian. Lord, yan na, Lord, baka na. Imagine na, nasa diskuhan, sa isayaw, tapos si Jesus paabot na. Sige, imagine that. Darating si Lord and then, wala kakaandam. Anong gagawin mo? Time freeze. Time first. Sabi sa mga bata, time first, Lord, time first. Ay sa Lord, di pa ako naandam. Di pa ako ready, Lord. Imagine na. Kuya, magkabulag. Kuya, ano? Yan ang sabi. Sa panahon na wala, dili ta magpaabot. So, unsa man na siya? We need to prepare every day. Na anytime, pwede mo balik ang Ginoo. I hope, no, atong concern is dili lang more on material, not just on here on earth, kundi may prepared food nato atong kaugalingon. Ang gani diri sabi ni Jeffrey R. Holland, be strong, live the gospel faithfully, even if others around you don't live it at all. Kasi minsan makanang kuan biyata sa mga tao sa atong palibot na sila manggani, petiks-petiks lang mga tao gani dato maganila bisag way Ginoo. Di ba, mo na atong excuse pirmi. Maganda na simba-simba sila, pero damo magay bugas. Nya kita na noon, permita dito sa simba, permita sa hope group. Nya, so naman magay po ipanalangin. Usay, mutanaw ta dito sa ubang tao. Unya, kung dili ta magbantay, magkinabuhi na punta, nasama sa ilaha na walay pagpangandam. Wala dira nagkinabuhi sa maayong balita. Just we need to prepare. And we need to be careful. Kasi, anytime, pwede mo balik si Lord. And you know what? Na may mga signs bago mo balik si Ginoo. And there's a lot of signs no, na mga nangyayari na ngayon sa iyahang pagbalik. Ka-feel na mo tagutom? Dili pa, pastor Gutom? Wala. Grabe kami. Isa na sa mga sign. Mga sunog, dami na. So, last na. And dili ta magdugay. Last is, now that you know the gospel, now that you believe in the gospel and you live in the gospel, this is the last thing na importante sad. We need to proclaim the gospel. Ano ibig sabihin yan? We need to share it to others. Kinahanglan isangyaw pud nato ang maayong balita dito sa ubang tao. Question, damo pa bang mga tao karon na wala kadungog sa maayong balita? Wala na. Damo pa bang wala kaila sa Ginoo, sa kay Jesus? Damo pang wala na kadawat sa maayong balita?
Damo pang wala nagtuo. Maybe, kauban nimo sa imong pamilya. Maybe imong anak, imong manghod, imong igsuon, imong ginikanan, imong mga silingan. Damo pang wala nakabati, nakadungog sa maayong balita. Wala ni tuo. Ano sa may buhaton nato? Excuse me. Kung ikaw karon nakadungog na ka sa maayong balita, imo nang gituuhan, gidawat na nimo, kinahanglan na dili lang na kutob sa imo pod. You need to share to others. Isangyaw po na dito sa uban. Kanang imong pirming kuyog, nakadungog na ba na kang Jesus? Imo na ba na nasiran sa imong testimony? Kung paano ka gi-change ng Lord? Kanang tablang testimony, kahit dili ka maayo sa Biblia, kung kaybaw ka na ikaw, gibag-o ka sa Ginoo, pwede na nimong gamiton. Okay ra kung ingon ng mga tao, usay biay-biayon ta. Minsan, ngano mahadlok ta mo share, mo proclaim sa gospel is because maghuna-huna ta na di man ta maayo mo English, di man ta maayo mo storya, di man ta maayo, damo tag rason. And sometimes moral reasons. Damo na mga pwede ni rason nato, material reason like wala koy kanang kuan, dili ko kaadto, dili ko ka-share. Kung kaybaw ka mo marites, kaybaw ka dapat ma-share sa gospel. Grabe no? Hindi, kasi, di ba? Kung kaybaw man day ka mutabi sa kinabuhi dito sa ubang tao, how come na ang kinabuhi sa Ginoo dili nimo matabi sa uban? Which is salvation po ang pinag-uusapan. Makashare ganitag mga kanang dili maayong mga istorya na dili katuuhan or dili kanang kuan, dili maayo ang impact. Kana na Ginoong si Jesus kung imong isangyaw, magkanay kaluwasan ni makadungog sa imo. Di ba? So sige ngon dira. Verse 13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Tamanan na ninyo. And then verse 14, og kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo ug unya moabot ang katapusan. Napaingan sa ubang na gospel sa Mark, proclaim the gospel. Go and preach the word and preach the gospel to all nation. And then, kinsa man na ang mo preach? Si pastor. Kaya ikaw man nila ang okay, nakuha sa inyo. Preaching the gospel or proclaiming the gospel is not trabaho lang sa pastor. Dili lang na trabaho sa pastor. May primary ko na ginaingon. Akong trabaho as pastor is dili pag-preach sa gospel. Ginahimo ka na ang mag-proclaim sa gospel, ang mag-preach sa gospel as a Christian, as anak sa Ginoo, as a disciple. But I'm not doing that because I'm a pastor. Ginahimo ko na, nagasangyaw ko sa maayong balita kay tungod Kristohanon ko. Now, kung ikaw Kristohanon ka, anak ka sa Ginoo, trabaho sa dani mo. Ang mag-proclaim, ang mag-share sa gospel. Minsan, ginaasa lang nato sa pastor, ikaw na mag-preach kay kami mag-tithes. Okay na ako maghatag lang ako, mag-tithes lang ako, mag-seed lang ako sa mission, mag-give to the temple ko, pero kamalay preach, kamalay mag-proclaim. Bahala mo. No, dili nga na. Walay maluwas nga ng mag-ano lang. Pero I'm not saying na dili na po to'y bili. Good, nag-tithes ka, maayo. Nag-seed ka, nag-aunsa ka, pero we need to proclaim the gospel. Kinahanglan na ikaw mismo. Nganong ikaw man ang gamiton sa Ginoo para pagsangyaw sa maayong balita? You know why? Kay tungod, ikaw ang naka-experience ni Ana. Ganon dili na lang angel. No? Ang gamiton sa Ginoo para magsangyaw, no? Tapos pagka mupakita ang angel sa mga tao, ayaw kahadlok. Dagan, eh. Kung mga anghel may gamito, walay masangyawan. Kaya ang kadalian sa mga anghel, ang pirmi nilang isulti, ayaw kahadlok. Ano man? Kay kahadlokan man sila. Kaya sila ayaw kahadlok, muna pirmi nilang iingon. Kaya kung makita ang anghel out, dili na ka ng angel na murag, ang ngayon kayo, gwapa, dili angel oxin. Dili po angel kondensada, iba yon. Okay? So nga nung kita man, kay kita ang naka-experience, kita ang satisfied customer sa gospel. Nakoy pangutana, kinsa sa inyo, you are enjoying your life as a Christian, sukad katong imong gidawat ang maayong balita. Gamay ra. Pero seryoso, sa mga tao na naka-experience sa gospel na talagang tinudanay, they're the most satisfied. Even ako, I can testify that.
Nakaangayan. And that's the reason why nganong kita ang gamiton sa Ginoo pagsangyaw dito sa mga tao na wapod kaila siya kay kita may naka-experience. Question, nanabay gibago si Lord sa imuha? O pwede ba na nimo dito i-share sa uban? Pwede. You can share that. Minsan magon mahadlok ta ngano man. Kay ingnon ta na ato mangani ka dati. Ang dati ra may nadumduman. Ing na po dati man to. Di ba? Ngayon ibalik-balik din mo dati man to. Kinilahi naman ni Ron. Tabi ang mangani ka dati. Sa bungiro mangani ka. Dati. Para hubog mangani ka. Asa makahibaw? Lalima ka, nag-share pa naman sa itong hubog. Nag-share sa gospel, wali hubog. Ingon, John 3:16, for God so loved the wato ni mo ang Ginoo. Hubog. Digi ka tuuhan ni ana. Hubog mamug ka na nag-share sa gospel. But seryoso. If you're satisfied with the gospel that you receive from God, dili pwede na dili imuhara na siya. You need to share that to people. Di ba usahin, pag nakay ma-experience na angayan, kaangayan i-share. Yeah? Kanang, nakapalit kag bagong sanina. Di ba? Say, ganahan ka na i-share? Nakapalit kag sakyan na, nakapalit kag kanang ani. Uy, angayan na lagi. Di ba? Nagnakay mabalita na angayan, exciting. Di ba? Imong gina-share, Jud? Halimbawa na lang. Kung nakaibaw ka sa sakit, kung nakaibaw ka sa tambal sa sakit sa cancer, imora ba ng isarili? Na ikaw lang ang nakahibaw sa tambal sa sakit sa cancer? Or di ba gina-share dito sa mga tao po na may sakit na cancer? Cancer, yun. Physical ang mahil. Pero how much more the gospel na dili lang physical ang mahil, kundi ang atong spiritual. Because the biggest problem of humanity is not walay kwarta. Kaya ini mo katapad, dili problema ang kwarta, dili na pinakadakong problema. Ang pinakadakong problema sa tao, dili ang walay kwarta, kundi ang sala. Kay bisan pagdaghan ng kwarta ng tawhan na, kung wala na siya sa Ginoo, wala na nagsali sa kay Kristo, wala ra gihapon na unsay may mahimuan ni ana sa kwarta. Kumuabot ang panahon na magkasakit, asa pa dong? Bisa pag pila ka oxygen ang imong paliton. Kaya mas mayo kung naa ka sa Ginoo. Mas mayo na nagtuo ka sa kay Kristo. And that's the muna atong mission. Nakaroon nakahibaw na ka, nasayod ka na sa maayong balita, why not, dili na nimo i-share dito na maoy tambal sa kinabuhi sa mga tao. Jesus has the solution of everything. I tell you. Siya ang solusyon sa kinabuhi sa mga tao. Kana mga tao na wala na paglaom, kana mga tao na suicidal, kana na mga tao, I don't know unsa na mga klase ng mga tao, pero we know the solution. Jesus is the solution. That's why we need to proclaim the gospel. Ayaw sa reliha. Nag-open na sa imuha, naghilak-hilak na gani. Diba? Dapat ready ta ni Ana. We're ready na mo share. Sa gospel, share kay Jesus. Naghilak-hilak na, nag-share na, nag-open up na sa imuha. That's the time na i-share ni mo si Jesus. Ang problema, kaya itong nahibawa na verse, Judas hung himself. Ato na nahibawa na word of God, si Judas nagtubok. Kaya ang atong nasulti, si Judas nagtubok gani. Ikaw pud. Imbes na maluwas. Ang isa pa, Jesus wept. Okay ra na ang hilak. Si Jesus bitaw hilak pud. We need, if na-experience na nimo ang gospel, if you know how to be saved, ayog sugot na ikaw rin makahibaw ni anak. I-share na dito sa uban, i-share sa mong asawa, sa mong partner, sa mong mga anak. Nak, there's this only way palangit, si Jesus ra. Dili ang baptist, kay bisan pagkapila ka diri mo sa baptist, kung waka diha sa Ginoo. Okay? So share the gospel. Sabi ni David Jeremiah, share the gospel. According to the Bible, it is every believer's privilege. Kita ninyo, pribilehiyo nagihatag sa Diyos sa tuwa. And responsibility to share the gospel. That's our privilege and responsibility. Lalo na you receive the gospel, imong responsibilidad na i-share po na dito sa ubang tao. And then how come nabubulok na ang testimony nimo, ang gospel sa atong kinabuhi na wala na tayo na-sharean? And sabi tara, if we understand what lies ahead for those who do not know Christ,
there will be a sense of urgency in our witness. Kung alam mo lang kung asa na padong ang mga tao. We're not judging, but according sa Bible, if ang mga tao na mamatay, wala diha sa Ginoo, they will end up in hell. And then how come, nakita, petiks-petiks lang, nakanay nahibawan. You know what? Short testimony lang. Katong among kapitan, maninay na ako at the same time. Katong nag-oxygen pa siya, pero siya i-dialysis. Gipatawag ko ana sa balay. Sabi niya, magpa-pray siya. So, giatok sa balay, and then, ingon na magpa-pray. So, niadto ko sa ilaha. Together with my ate. You know what? My purpose is, ang ingon lang is magpa-pray. Kasi wala ko dito ni hulong sa pag-pray lang. I share the gospel. And she received. Ang dawat siya sa Ginoo. That's, kanang bitong, tanaw nimo ang mga opportunity na kung kano sa ka pwede makashare sa gospel. Sabi ko, at least ako darang, kanang kuana sa akong kasing-kasing kasi na-share na ako siya sa gospel. Nag-share ako kay Jesus sa iyaha. And she received it. So, si Lord na bahala sa iyaha. Hala, and then, gahuman, I pray. Yun lang eh. Hindi mo naman kailangan, hindi man mo huluwason ng tao. Pastor, anong nangyari? O yun, namatay. O at least, kung asa man siya karon, kung nidawat talagang katong iyang pagdawat sa Ginoo, tinud-anay, well, nai-promise ang Biblia that she will enter in heaven. Di ba? Minsan, hadlok man tang mamatay kayo. Nga naman. Pasig asa ta mapado. Di mata sigurado ka sa paingon. Og mao po tay rason nga nung usay mahadlok ta mo share sa gospel, mauwa ta mo share sa gospel kay kita mismo di ta sigurado. Kay gani padayon mo sa hope group. Padayon mo attend og mga prayer meeting, padayon mo mag-pray, read your Bible nga naman mas dira ninyo masabtan. May mga discipleship process ta. Okay? Kung dili pa ka sure, but your testimony pwede na nimo i-share. So, do we have a sense of urgency? Masam na sense of urgency kana bitaw gadali ta ba? Kana bang nanatay ka ng dili pwede na di ko ni mashiran. Dili pwede na basig mamatay din eh. Wa ta kaybaw biya. Di ba? Wala ta kaybaw sa kinabuhi sa tao. Kung kano sa siya kuwaon sa Dios. Dili pwede na. Sige, ugma na lang na nako shiran. Nya pagkaugma namatay, oh. Di ba? Nakadumdum ko sa testimony ni Ate Bern, di ba? No, may conviction eh. So kung ipapabukas mo pa yon, kala mo uli ka na, di ba? Tapos naisip mo, tawag mo sa Ginoo, balik ka. Kasi imo lang pabayaan. Kanang imong classmate, kanang imong pirming kuyog. Kung imo na nasira, no, di fine. You pray na lang, o di siya mutuo. At least you did your part. Hindi mo naman kailangan iligtas siya. Gamiton lang ka sa Ginoo to para i-share ang kaligtasan. Pero dili kita mismo mo luwas nila kay kita gani, giluwas ra pod. Okay? So dili nato trabaho ang magbago sa tao. Ang trabaho nato mag-share, magsangyaw sa maayong balita. Mag-share kang Jesus. Okay? Busa dako ang akong tinguha sa pagwali, sabi ni Pablo. Mao na yan akong tinguha. He is eager. Sa English translation. Di ba mo sa eager? Kanang mulupad? Hindi, eagle yun. Eager, ibig sabihin, kanang gusto jud niya mo share. Na-experience na ba na ni mo? Kanang gusto jud mo share, kanang di ka papugong? Or, ito jud sud na ganito. Kasi pag pa-pray lang ba? Ikaw pray. Di ba, mauwa pa ta, pati pag-pray. Pagkaon naman na. Ay, pag-pray. Masay, mauwa pa ta mag-pray. Sabi ni Pablo, tinguha sa pagwali usab sa maayong balita. Nganha kaninyo, nga nagpuyo sa Roma. And in verse 16, di ko ikaulaw ang maayong balita. Ikaw ba? Mauwa ba ka sa maayong balita? Nauwa ba ka sa imong nadawat? Kasi siya, lugi ka, kaya tungan imong nagdawat ang maayong balita. Saya nga gede. Nakristohano naman. Di na ko kasayog pista, hapit pa naman pista diri sa kuan. Saya nga gede. Sas, di na ko panigarilyo, di na ko ka inom, di na ko ka tagi guys. Saya nga, di na ko ka party-party. Kasi siya, lugi ba mo? Na naging kristohanon mo? Or, ang ayan kaayo na naadira sa Ginoo. Ingon si Pablo, dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom. Say the word gahom. Gahom sa Dios aron pagluwas sa tanang mutuo. Yun na nga eh.
The gospel has the power to save people sa tanang mutuo. I don't know kung nag-gets nato ni siya. Si Jesus. Pag i-share nato dito sa ubang tao, He has the power to save. Kaya na yung luwason. Pastor, bisag ka ng mga barumbado, sa nadra, mga salawayon? Yes! Kayang usbo na sa Ginoo. Ano pa? Una sa mga Hudyo, ingon man sa mga dili Hudyo. The gospel has the power to save people. Sabi ni Pablo, I am not ashamed. Wala ko ikaulaw. Dili ko mauwaw na Kristohanon ko. Dili ko mauwaw mo share dito kasi Jesus man na. O sa akin, maawatan mo share og Bible verse sa Facebook. Kay gamay rag likes. Mora din ang ginabuhat para magpa-likes. It's fine. Nawalay mo likes. Importante, nag-share ka dira. It's fine na nagasangyaw ka, share ka sa gospel dito sa mga kaubanan nimo, sa mga barkada nimo. Balag katawan ka. Balag ingnon ka na, lahi na gigaw eh. Okay, tinuod man pod. Kasi anak naman ka sa Ginoo. Pero kanang lahi na gini, mura naman lahi na gid, samot gid. Lahi po nang nisamot. Gidubli man. Sabi ni Pablo, dili ko ikaulaw. I hope kita sad. Ayaw ikaulaw, kaluwasan na siya. Di ganito mauwa manultiog ka ng mga dili tinuod. Di ba? Have you ever tried ka ng nakay nasulti niya, di day tinuod? Di ba? Ulaw kayo. Or, pasagdan na lang po nato. Kaya tungod, say, di man taganahan magpaubos, kaya, nga madag mali to. Pero di ba? Minsan ganin natin ma-share na mali. Unya, confident pa ta, unya, proud pa ta. Unya, how much more kini na gospel? Nakaluwasan ang dala sa mga tao na mutuo. Ayaw kaulaw. Ina makatapat, ayaw kaulaw. No? Ina, pagsangyaw. Ina. Ay, sa karon. Unya, pag uli. Mas na ka. Unya na. Sabi din ni Francis Chan, an author, proclaiming the gospel to a lost world cannot be just another activity to add the church crowded agenda. Dili nang siya kanang magsangyaw-sangyaw pa man, pwede man lang magsimba-simba na lang diri. It's as if ang pagsangyaw sa mayong balita murag kuan na siya kanang part sa activity or dungag-dungag ra na trabaho unon. No, ingon dira, it must be central to who we are. We are saved, that's why we are reaching the lost as well. We are proclaiming the gospel. It forms our identity. Yun kay. Dili sa ingon na, kada mo po na trabaho na ng simbahan na, may pang mubalik na sa dating simbahan na to, may pa dito, ingkod nimo pag uli, wala. Dira, pagkahuman og simbahan na, pag-i-hoop group. Nya, kinahanglan mag-ampo, kinahanglan mag-devotion. Kabudlay. Nya, karon idungag pa gilang, magsangyaw. Minsan puro tayo reklamo. But do we really understand why we are doing that? Kasi, kinahanglan sa nimo masabtan ang purpose bago nimo na mahimo. Kasi kung ginahimo lang po na nato without knowing the real purpose, to understand the real purpose, magpakapangutan na gigana na, samtang magsangyaw ka sa mayong balita, magbagot-but ka, kapoy na yun, wadto ta sa balay niya, wapagay tao dito. Maluap ta, mag-share ta sa gospel. Kapoy. Why? Kasi sometimes hindi natin naintindihan. Pero pag naintindihan mo yan, your joy, nako, dili ka bayran ka ng masangyawan nimo, matabangan nimo ang usa ka tawo para mapaduol dira sa Ginoo. And why we are doing that? Because una na si Lord. Why we are reaching the lost soul? Because si Lord, siya ang unang ni-reach na to. Dito ganun sa pasto sa klase namo. Last klase namo. Gipangutan namin dito, who has the mission? Kisa may mission? Kung sa tingin nyo, sino ang may mission? Kisa man ang may mission? Kasi tinanong kami, what is mission? So, sumagot kami, blah, 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 ganito, ganyan. Sa pangalawang question, tinanong kami, who has the mission? Kung kamo ang pangutan, who has the mission? Who has the mission? Kinsa man ang may mission? Guess what? Sino ang may mission? Ha? Any answer? Kinsa ang may mission?
Ayaw nang sumagot eh. Basig tagaan tag mission. Alam niyo, sinagot namin doon, kasi parang quiz siya. Who has the mission? Sabi namin, the church. Ang simbahan sa Ginoo. Mga disciples. And guess what? Mali mi tanan. Asin kami tanan, mali. You know, kayo ba mga ano? Who has the mission? Si God. Ang at among mind manggod nakaset sa kita. Kita ang may mission. Pero unang-una, ang may mission, ang Diyos. Genesis pa lang. Kita, yes, we have our mission, pero secondary na. Ang una talagang may mission ng Diyos. Kita, gamiton na natin niya para mapadayon na yung mission direbo sa kalibutan. Isn't kanang sa kanang knowing that una si God ang may mission. And then kita igurata na nakikuyog sa mission sa Diyos. At kaya tayo nagkaroon ng mission kasi unang may mission ng Diyos. Si Jesus, yan isa sa ubos sa kalibutan, He did His mission. And then kita karon na naadri, kita ang mapabadayon sa mission sa Diyos. Pero the question kung kisa ang may mission, unang may mission ng Diyos. And then ikaw, isa ka sa mission niya. And then we become an instrument for that mission na mapadayon. Kung saan ang mission nila? Kasi mission sa Diyos? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. The reason why Jesus came on earth, to save you. Kasi mahal ka ng Diyos. Mahal niya tayo. At ang pagmamahal na yon, hindi pwedeng sa'yo lang eh. Hindi pwedeng sa atin lang, hanggang sa atin lang. At di na makaabot dito sa uban. No. Sabi dyan, for God so loved the world. Not just your barangay, not just your classmate, not just your neighbor, not just your someone na close nimo. Mahal ng Diyos ang buong mundo. Include itong mga tao na murag sakit sa community, sakit sa ulo. Kanang mga tao na murag walay paglaom, gihigugma na sa Diyos. Even your family, your brother, your sister, your father and mother. Imong anak. For God so loved the world, may binigay siya. Si Jesus, that whoever believes in Him shall not perish. Dili na malaglag, dili na maimpyerno. Kung dili magkaino ay kinabuhing walay katapusan. That's the gospel. That's the good news. We are headed to hell because of our sin. But because Jesus, ni sa ubos kalibutan, siya ang nagbayad. That's why, kumututa siya, we will enter heaven. Magkanatay kinabuhing walay katapusan. Now the question is, naniniwala ka ba? Nagatuo ba ka ni Ana? Naghihigugma ka sa Diyos o kitagaan ka niya kinabuhing walay katapusan kumutuo ka sa iya? That's the gospel. That's the love of God. So stand. Some of you, maybe this is your first time na mabati ang gospel, ang maying balita. Okay, yan pala yun. The gospel is Jesus. Sa Jesus na nagluwas ka na ako. No, unsa na sa atuwa karon? Kung si Jesus namatay sa ako yan ang sabi kanina. Live the gospel. Mamuhay ka. Diha sa maying balita. Share the gospel. Ayog sugot na wala kay mashiran. We need to share the gospel. Let's bow down our heads and let's pray. Father God, we thank you for your word this morning. Thank you, Lord, for making us understand
ano ba talaga yung gospel? Ano ba talaga yung magandang balita, Lord? And Lord, salamat kay ikaw dahil ni Ginoong Jesus. Imong paghani sa ubos sa kalibutan, imong pagkinabuhi, hantod sa namatay ka, ug nabanhaw, Ginoo. Og Lord, nagapaabot mi sa imong pagbalik. Lord, thank you. Tinapos mo na lahat. Tinapos mo na ang mission, Lord. Katunaka diri sa ubos sa kalibutan, Panginoon. And Lord, thank you sa privilege and opportunity na kami imong gamiton para mapadayon ang imong mission, para ang mga tao, Lord, makabati sa imong pulong, ang mga mong igsuon, Lord, ang mong mga silingan, ang mga classmates namo, Lord. Damo pa ng mga tao, Lord, na wa pa kaila dira sa imong Ginoo. Kaya, Lord, aniya mo mga kinabuhi, gamita mi, O Dios, tagay mi kasing-kasing, Lord, na magpadayon, na dili muhunong, na dili ikaulaw, Lord, ang imuhang pulong, dili ikaulaw ang maing balita. Kay mo ni gahom, Lord God, nga mga luwas sa mga tao kung sila mutuo. Lord, give us the grace, Panginoon. Anoint us, Lord. Tagay may courage, Lord. Na dili lang sa amo akutob. Dili lang kami makabati, kundi makabati po ng mga tao na nasa gawas. We thank you so much, Lord. We give you praise. We glorify your name. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Kamapalakpakan nato si Lord. Amen.